Mga artistang mayroon pong paninindigan, may totoong malasakit at mahal ang ating bayan, lumantad na nga po. Diyan sa rally, nakita ko mismo dahil nandun din po ako sa may EDSA Shrine at saka Power Monument. Pinangunahan ng isa sa talagang pinag-uusapan ngayon dahil matindi yung kanya sinabi. Matindi at matunog na mga mura. PI ang pinakawala ni Vice Ganda. At yung iba pa hong mga artistang kasama niya nakita ko doon. Salamat sa kanila at nanindigan. Ganun po man, pinag-uusapan po si Vice Ganda dahil daw yung pamamaraan ng kanyang pagtatalumpati ay parang hindi magandang pakinggan. Pero wala tayong magagawa. Karapatan po niya yan at kanya naman pinaninindigan. Pangalawa, dala na po ng galit yan eh. Pero ito, pakinggan po ninyo yung ilang sinasabi niya na ang mahalaga po na hindi naman ho puro mura lang. Yung pagmumura ay dala ng galit yan. Pero yung ibang sinasabi niya, lehitimo at kailangan talaga niyang sabihin at kailangan niyang panindigan dahil isa siya sa mga personalidad na malaking binabayarang buhay sa ating pamahalaan. Yan. Ayan o. Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang tikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila din kung walang hiya sila. Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka at mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Ayan o. Ayan o. Bahagi lang po yan. Mahaba po yung speech na yan pero wala tayong magagawa. Kung may mga bagay minsan na sinasabi si Vice Ganda hindi rin natin nagugustuhan pero dito sa kanya sinabing ito, okay lang yan. Dahil talaga hong kagalit-galit, sukdulan ang galit na ng taong bayan sa korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa sa matagal ng panahon until now. Lalo na po yung 2016 hanggang 2025. Yung kasi mga DDS pilit nilang sinisingit 2022 lang hanggang 2025 lang ang korupsyon. Kalokohan yan. Isinasalba nila ang mga Duterte. Mula sa Duterte 2016 until now, dyan po pumutok ang korupsyon. Kasi ganito lang para maintindihan nyo. Nung panahon ni dating Pangulong Aquino, ipinakulong niya mga politiko. Sino ba ang mga politiko ang pinakulong niya? Si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo. Dating Senador Juan Ponce Enrile. Dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. O ano bang nangyari pagdating ng Duterte administration? Di ba? Nakawala. Nakawala si Enrile. Nakawala si tawag ito, si Gloria Macapagal Arroyo. Nakalaya rin si Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Yan po yun eh. Pero kung sinundan lang ni Duterte ang pagpapakulong ng mga politikong korap ng araw, mas maganda sana. Ang problema, hindi nga eh. So ngayon, sa Marcos administration, sino kaya? Malagay ko mas marami. Mas marami ang dapat makulong. Kung nung panahon ni Aquino, si Gloria, si Enrile, si Jinggoy at saka si Revilla ang nakulong, dapat ngayon mas marami. Kasi mas tumindi ang korupsyon ngayon. Dahil ghost project, substandard, overpriced
at saka nga double budget. Tapos na, pinundukan pa. Tapos na yung proyekto, nilagyan pa ng budget para nakawin nila. Ganong kagarapal. Kaya hindi mo masisisi yung mga artista katulad ni Vice Ganda na talagang tagos sa balat at buto ang kanyang isinisigaw ng mga PI. Inedit na lang ho yan dahil ayaw kong iparinig sa inyo yung napakalutong na pagmumura. Pero may mga bumabati ko sa kanyang pagmumura, pero sa akin okay lang yan. Galit na ho siya eh. Galit na ho yung tao eh. At habang nagsasalita siya at nagmumura doon, minumura ang mga magnanakaw sa gobyerno, palakpakan yung mga tao. So ibig sabihin, gusto ng mga tao. Murahin. Mabuti nga, mura lang ang ginaganti sa inyo eh. Lalo na yung bilyon ang ninakaw. Mga district engineer, kontraktor, at politiko. Hindi sapat ang murahin lang kayo. Hindi sapat ang pagalitan kayo. Dapat talagang kayo ipakulong na habang buhay at bawiin ang lahat ng inyong kayamanan. Ibinili ng inyong mga rest house, ibinili ng inyong mga aeroplano, ibinili ng inyong mga chopper, naging maluho ang buhay ng inyong pamilya, dapat niyang kumpiskahin. Yan ang dapat gawin ng Pangulong Marcos. Magpakulong ng kahit sino at kumpiskahin ang lahat ng nakaw ng mga magnanakaw sa ating pamahalaan para hindi na maulit. Kahit yung galit ng mga artista at ng maraming Pilipino, yan po ay padami pa ng padami. Mabuhay yung mga artistang naninindigan. Napakaraming artista pero iba hindi pa gumagalaw. Pero alam ko naman yung iba baka nananahimik lang pero galit din. Pero yung lumantad na mga artistang nakita kahapon doon, pagka ang mga artista ay kasama ng mga mamayang Pilipino, pare-pares lang ang dating. Nakita ko yan doon sa rally. Dahil kasama nga tayo sa naglakad dyan. At ang sarap ng feeling kapag sumama ka sa mga taong naninindigan. Yan po ang tip ko sa inyo. Sumama kayo sa naninindigan, ang sarap ng pakiramdam. Pag nakita mo yung walang bata, walang matanda, yung iba nga doon, nakita ko doon, naka-wheelchair. Pinong kasama nasa lubong doon, naka-wheelchair. Tumutulak-tulak siyang gano'n. Naninindigan. At nung umulan, bali wala yung ulan. Talagang walang init, lamig, init, ulan ang naramdaman. Pero wala, kasi naninindigan. Pag naninindigan, hindi ka mapapagod. Sa lakad at sa gitna ng arawan o umuulan, walang pagod pag nanindigan. Sarap po ng feeling. Kaya sa susunod na mga galawan, na mga rally, sumama po kayo. Karapatan po niyan. Huwag kayong matakot sa inyong karapatan. Mas delikado pag nanahimik kayo. Mas delikado pag hindi tayo kumilos. Baka lalo tayong pagnakawan ng mga kawatan. Yung paghahayag ng ating karapatan at pag-usig sa katiwalian, yan po'y ating obligasyon. Dahil pag hindi tayo gumalaw at hindi gumalaw ang taong bayan, paulit-ulit na nilang gagawin ito. Kung mayroong nagmumura sa galit, mayroong nagwawala sa galit, pero wala tayong magagawa. Ganon talaga magalit yung tao. Hindi pare-pares ang galit ng tao. May taong pag nagalit na tahimik lang. Pero may tao talagang pag nagalit, nagwawala. May mga taong pag nagalit, talagang nagmumura. So, wala akong problema ron. Dahil talagang kagalit-galit ang kailang mga ginawa na mga pang-aabuso sa pera at mamamayang Pilipino. Na dekada na po ito. Hindi ito 3 taon lang. Marami na taon. Nire-rate, ginagaasa ng mga korap ang pera at ang mamamayang Pilipino.